Big time ang unang maiisip ng mga tao kapag nalaman nila na nagtatrabaho ka sa Korea. Totoo naman dahil din sa mga napupundar nila, ang isang EPS worker o factory worker ay sumasahod ng 80,000 to 150,000 sa isang buwan. Pero depende yan kung marami kang overtime at kung pumapasok ka ng Sabado at Linggo. Para maging isang EPS worker, kailangan mong ipasa ang Korean TOPIK exam, skill test at interview. 8 taon na nga pala nakakalipas nang maipasa ko ang Korean TOPIK exam. May iba't ibang uri ng trabaho dito sa Korea, katulad ng manufacturing, agriculture, fisheries, construction at marami pang iba. Karamihan sa mga followers ko ay nasa kategory ng manufacturing. Pahabol ko lang ha, hindi lahat ng trabaho dito sa Korea ay madali. Mas marami pa rin ang mabigat kaysa sa magaan na trabaho. Katulad na lang ng trabaho ko, 30% na magaan, 70% na mahirap. Ito yung pinaka-ayokong trabaho kasi kailangan namin sukatin yung sukat ng robot. Ayan. Kung nakikita nyo to, kailangan sukatin ko yan kung tama ba yung mga spot ng ng welding robot. So dito kami nagko-comsa guys. Yung comsa, ibig sabihin ng comsa, chine-check namin yung mga spot ng welding robot. Kailangan tama yung pagkakadikit, tama yung laki. Kapag sobrang laki, hindi pwede. Kapag sobrang light, hindi rin pwede. May minimum size ang mga spot niyan. Kami ang nag-check ng mga spot. Ako lang yung gumagawa niyan kasi ako yung tinuruan dito nung umalis na Koreano. Pansin nyo, di ba? Wala akong kasama. Kailangan i-check ko na yung mga spot nito kasi meron lang akong 2 oras para tingnan yung mga spot. Ayan guys, tapos ko na siyang tabaklasin lahat. So, checkan ko naman kung gaano kalaki yung mga spot. Check natin. 619. Ayan, alam ko hindi nyo ito naiintindihan, no? Pero kapag bumaba yan ng 4 or 4, ayun, mali yun. So, i-report natin yan. So, 6.19 naman siya. All goods yan. I-record ko na lang siya. So, ano to? 6.34. 6.34. So, i-record ko na lang and then, kakain na tayo. Para sa kaalaman ng lahat, nakadalawang take nga pala ako ng exam bago ako pumasa. Kung una pa lang, sumuko na ako, di hindi sana ako nakaahon sa hirap. Baka hanggang ngayon, alipin pa rin tayo ng minimum wage. So ayun guys, tapos na tayo sa trabaho natin. May overtime tayong 3 oras. So magkano na naman yun? Kulang-kulang 2,000 na naman. So kakain muna tayo. Pupunta nga pala ako dun sa kaibigan ko kasi masarap daw yung niluto niyang ulam. So tara, samahan niyo ako dun. Peace! Sa wakas, meron na tayong sasakyan. Pagkatapos ng napakahabang panahon, alam nyo ba guys, pangarap ko talaga magkaroon ng sariling sasakyan. Sa Pilipinas pa lang, pero ang iniisip ko kasi wala naman kasing gagamit. Hindi rin naman marunong mag-drive yung asawa ko. So, napagdesisyonan ko na dito na lang ako mag-drive sa South Korea para magamit ko rin. Tingnan nyo dito guys, no? Ayan no. Kahit mga walang sasakyan, walang katabi. Kung sa Pilipinas, tuloy-tuloy na mga sasakyan dito. Pero tingnan nyo, nakahinto pa rin kami, di ba? Ganito ka disiplinado. So kapag ka nagbeating the red light ka, automatic may dadating sa yung penalty sa company mo. Napakaganda mag-drive dito sa South Korea guys ng sasakyan, no? Kasi walang masyadong traffic and then iniiwasan ko rin na na magkaroon tayo ng violation kasi syempre unang driving natin to baka magkaroon tayo ng violation. So sa mga EPS worker dito sa South Korea, pwede rin naman kayong bumili ng sasakyan, no? Ano nyo yan? Pwede yan, walang magbabawal sa inyo, pero dapat marunong tayong sumunod sa mga batas trapiko dito sa South Korea. Wag yung dadalhin dito yung pagiging tigasan nyo sa Pilipinas kasi hindi uubrahin dito. Mababaon kayo sa kakabayad nyo ng penalty kasi bawat violation nyo dito, katakot-takot na penalty ang matatanggap nyo. So ayun po what's up po sa inyo mga kaibigan. Ayan, updatean tayo guys. No? Dito na nga pala ako sa company nila Isaiah. So pinaglutuan niya tayo ng ano ba tawag yan? Sinigang na salmon at piniritong salmon. So gutom na nga tayo, di ba? Nakita nyo naman, babarena tayo. Halos 3 oras ako nagbabarena. At maraming salamat sa kaibigan natin kasi malupit siya magluto. Lae kapampangan to, magaling to magluto. Ano sa kapampangan yung manyaman? Manyaman. Basta kapampangan, manyaman. So papakita ko sa inyo yung luto niya, no? Ayan guys, no? Ayan, no? Hindi pa nilalagyan ng gulay. And then, ito yung pinirito natin. So mukhang mapaparami tayo ng kain na ito. So si Isaiah nga pala, no? Paano nga pala tayo nag-meet?
Nung sa Katy. Ah, sa Katy. Vlog tayo sa Katy. Hindi, nung una pa lang, saan mo pa ako napapanood nun? Bago, di ba wala ka pa dito sa Korea nun, napapanood mo na ako? Sa Pinas pa ako nun, pinapanood na kita, Lods, kasi ikaw yung nakaiyak ako. Naiyak ako. Totoo, yeah, million views yan. Hanggang ngayon, naalala ko pa, nasa Pinas pa ako, pinapanood na kita, kaya blessed na blessed ako, kasama kita ngayon. Yeah, di ba? Yun nga sabi ko, pag nandito na kayo sa South Korea, hindi na followers, between idol and followers, magkakaibigan na tayo. Kaya guys, galingan nyo. Once na napapanood yung video ko, i-share nyo lang. Kapag nasa Pilipinas ako, makipag-meet kayo sa akin kasi lahat ng namimit ko sa Pilipinas nakakarating ng South Korea at lahat ng uma-idol sa akin nakakarating ng South Korea. Yung mayaman. Yeah. At yung mayaman. Magkano sahod? Very maganda. Magkano? Basic lang para Ano lang, humble type lang, no? logi lang. So ayun lang guys, kakain na kami and next next episode tayo. Peace! So ayun po update lang tayo mga kaibigan. Ayan, kumakain na nga pala kami ng salmon. Solid Parang piyestahan maghanda si Isaiah eh. Basta ka Malapit na, oh. basta ka bang ganyan, yun yung kasiyahan namin, yung naghahanda kami ng mga bisita. Ganito pala sa Pampanga. Pag pumunta ako ng Pampanga, alam mo dapat ang luto mo sa akin, yung mga sisig, mga solid. Maraming salamat. Sinigang, adobo. Ano guys, paborito ko talaga ang salmon. So, bihira kasing mabihira namin kainin yan dito sa South Korea. Kaya nung nakita ko yung salmon sa harapan ng lababo niya, sabi ko, kain ako sa inyo. Solid, sarap. Sarap talaga magluto mga Kapampangan, no? Yun lang. Ayan. So ayun po update lang ulit tayo mga kaibigan. So sahod po pala namin ngayong araw. Kaya masaya ang aking pakiramdam. So sumahod naman tayo ng mahigit kumulang 120,000. Pero nga, dahil may mga kautangan pa tayo, so ang natira lang sa akin is almost 60 to 70,000. So magpapadala tayo at ipapakita ko sa inyo kung ano yung remittance na ginagamit ko. So ito na nga pala guys yung ginagamit kong remittance, ang G-Money. So tingnan natin kung mabilis sila mag send ng pera. 1 million won. Ayan, magkano 1 million won? So, 40,000 pesos. So, bumaba nga ngayon dahil nga sa martial law, bumaba ang palitan. Dati 43, ngayon bumagsak siya ng 40. Pero paunti-unti na rin naman siyang tumataas. So, gagamitin ko yung points ko. May natitira pa akong points. Yan. So, nagpadala ako ng 40,000. Ipapadala ko yan sa aking mga anak, sa aking asawa. Gastusin nyo ng mabuti. Huwag nyo kung saan-saan ibinibili. Huwag kung ano nang binibili nyo. Pahalagahan nyo ang pera ko kasi pinaghirapan ko yan. Isang buwan ko yan pinagtrabahuhan. So, send na natin. I love you all. Lalagay natin. I love you all. Confirm. Yes. So, ano na ako automatic debit card na ako para hindi na ako convenient na. Hindi ko na kailangan pang pumunta ng labas para dun mag-transfer. So, naka-online banking tayo, naka-auto debit. So, check lang natin. Ayan na, send complete na agad. Ayan, I love you all. Yan guys. Sa lahat po ng gustong gumamit ng G-Money, gamitin nyo lang po ang aking coupon. So ayan lang, sa lahat po ng gustong mag-register sa G-Money, i-chat nyo lang po ako. Maraming salamat. Peace! Ang pagkabagsak ay hindi wakas, kundi simula ng bagong laban. Ang mahalaga ay bumangon ka, matuto, at magpatuloy na lumakad patungo sa iyong pangarap. Ang bawat pagkatalo ay hakbang papalapit sa tagumpay.